Alam nyo mga ka-3Rs, kung may isang tip man tayo na may papayo sa ating mga kapwa magkakambing ngayon, no, lalo-lalo na sa mga baguhan, at yung method nila ng pag-aalaga ng kambing ay yung pagpapasto lamang. So, ang may papayo natin bilang natutunan natin na rin, na experience natin, ay wag po natin hayaan yung mga alaga nating kambing na ipastol o magpastol tayo dun lang sa iisang area lamang. So, yung tipong mapupudpud na yung damo na dun lang sila. So, magpaiba-iba tayo ng pastulan, mag-rotational grazing tayo. Kasi ang disadvantage niyan, so na-experience din natin yan na kapag sa isang area lang tayo nagpapastol hanggang mapudpud na yung damo doon sa area na yun, ay doon na rin sila kumakain kung saan sila dumudumi. So, nagkalat yung dumi nila doon, nagkalat yung mga parasites din. So, yung mga parasites kasi ng kambing, doon lang din yan galing sa dumi nila. At pag nakain nila yung mga damo na yun, kasi pudpud na doon yan nagtatago yung mga parasites sa mga pudpud na damo. So, doon yan pag nakain nila, di mas lalong dadami, imbis na minimal amount lang yung nasa katawan ng kambing So, yun po yung mapapayo natin. So, pag nangyari yan, yun, na-experience natin yan, nagkanda payat, nagkanda halos nagkasakit. Kasi hindi naman yung kung pupurgahin natin, yung minsan kasi yung kambing, hindi naman pare-parehas yan May malalakas, may mga average lang, saka medyo hindi hiyang sa purga. Kaya kahit minsan, kahit purgahin mo, pag sobrang dami ng bulate sa katawan nila, so na-anemia na, halos hindi na rin kayang agapan. Kaya yun, may mga nabasa din tayo na gano'n na nangyari sa kanila, na sa isang compound lang, kahit isang hektarya pa yan, dumami yung kambing nila. Nangyari daw unti-unting na mayat, ganyan, nagtae, at yun na, unti-unting namatay. Kasi pag dumami na yung parasites dyan sa katawan ng kambing, ay na yan, sari-saring sakit na yan, pneumonia, pagtatae. So yan, unti-unting na maubos yung mga kambing. So yun, ang payo natin, wag nating hayaan na mapudpud nila yung damo sa pastulan, no? So kung hindi sapat yung area nyo, so katulad natin to, pagpahingahin natin yung area natin ng pastulan. So kahit mga yan, pag sa atin mga 3 araw ganyan, kung hindi naman sapat yung area nyo, pakainin nyo dito sa yan, sa kambing, sa bahay ng kambing. Yan So pag pinapapahinga natin yung pastulan natin, dito natin sila dinadala. So yan ang kahalagaan din na may prutan, may tanim tayo. So kung wala kayong tanim, kumpayan nyo, pagpahingayin nyo muna yung pastulan nyo. Yun. Then dito nyo pakainin sa bahay ng kambing. Yan, mga tiers naman yung ating kambing. So kung malawak naman yung lupa nyo, ay rotational grazing kayo. So every 3 days, kasi sabi sa pag-aaral, ang itlog daw ng mga parasites na yan, so pag dumubi doon yung kambing, after 3 days, doon yung napipisa. So yun ay pang-4 na araw. So pang-4 na araw, lipat tayo ng area ng pinagpapastulan natin. Yun ay kung malawak yung area nyo. So kung hindi naman, so no choice kayo, pagpahingay nyo yung pastulan nyo, dito nyo pakainin sa kulungan nila, sa kanilang bahay. Okay, so yun ang may isa man tayo may papayo sa ating mga kapwa magkakambing ngayong araw. So yun, okay mga 3Rs, sana may natutunan tayo. Okay, yan ay base sa ating mga experience na rin at mga natutunan sa ating pag-aalaga ng kambing. Okay, happy good farming po sa ating lahat. Like, share, and follow for more.